Welcome to BGC Beloved Podcast, where God's grace revealed. Napalapakan po natin ang Panginoon. Na-bless po ba kayo sa mga grace report kanina? So, inaasahan ko po na next time, maririnig ko rin ang mga patotoo ninyo. Maririnig din po natin kung paano kayo binago at binless ng ating Panginoong Jesus, no? So, nakakatuwa dahil narinig natin dito sa church na to ay pinapahayag talaga ang pag-ibig ng ating Panginoon sa bawat isa. No more condemnation. Pure love of the Lord. So that's why we can live a victorious life because Christ is in us. So, ang title po muli ng ating series ay sabay-sabay, Victorious Living, Responding to Life's Challenges from Christ's Victory. Mayroon man po tayong mga challenges sa buhay, makaka-respond po tayo sa mga yon in the light of Christ's victory. Tayo pong lahat ay mananagumpay na, hindi dahil sa sarili nating lakas, kundi sa lakas na nanggaling sa tinapos na gawa ng ating Panginoong Hesukristo. Amen? Quick review po tayo ng ating pinag-aralan last week. Sa ang ating beloved thought ay, God has forgiven you, now forgive yourself. To remove the guilt, we have to realize that we are already forgiven in Christ. So, tuloy po tayo sa ating Psalms 23 verse 1 to 6. Sabay-sabay po nating basahin. The Lord is my shepherd, I shall not want. He makes me lie down in green pastures. He leads me beside the still waters. He restores my soul. He leads me in the paths of righteousness for his name's sake. Though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. You prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil. My cup runs over. Surely, goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Let us pray. Heavenly Father God, maraming salamat po sa pagkakataon na binigay niyo po sa amin upang makapakinig ng inyo pong salita. Tago niyo lamang po ang inyong lingkod sa inyong likuran at walang ibang pangalang maitaas kundi ang pangalan lamang ng aming Panginoong Hesus. Kayo po ang amin pong tagapagturo. Buksan niyo po ang isip at puso ng mga tagapakinig ngayong araw na ito para po manamnam nila ng tuluyan ang inyo pong mensahe sa amin ngayong araw na ito. Maraming salamat po. Lahat ng po ito ay matagumpay na sa biyaya lamang po ninyo sa aming mga buhay. Salamat sa pag-ibig ninyo sa bawat isang nandirito ngayon. Dahil naniniwala kami na walang aksidente sa inyo. Lahat po ito ay pinlano nyo na para sa amin. Dahil mahal na mahal ninyo kami. Salamat po. Kayo po ang mapapurihan sa pangalan ni Jesus. Lahat po tayo magsabi ng Amen. So we will learn the answer to the question, how can we respond to our emotional damages in light of Christ's victory? So last week, naalala po natin na meron po palang tayong mga emotional damages to some degree. So paano po tayo magre-respond dito sa mga emotional damages na to? So nalaman natin na we should allow God to do the 3RG. Last week, pinag-aralan po natin yung first RG, which is remove
the guilt. So tinanggal na po sa atin ang guilt dahil si Jesus ay kinuha na ang ating mga kasalanan at pinalitan ng kanyang katwiran. Punta na po tayo sa number 2. Ang second RG po natin ay release your grief. What is grief? Grief is a heavy feeling of devastation due to great loss. Para mas maunawaan po natin, may tanong po ako. Ayan. Ang tanong, ano sa Pilipino ang grief? Sige nga, ayan po yung clue. Ano sa Pilipino ang grief? Ayan. Ha? Pighati. Yes. Ano ba ibig sabihin ng pighati? So, ayon sa Diksionaryong Pilipino, ang pighati ay isang pangalan na ang ibig sabihin ay sakit na nadarama ng isip at katawan. Grabe. Isa po itong matinding emosyon, no? Tuwing kailan po ba natin nararanasan itong pighati na ito? Hindi lang po siya basta lungkot pighati. Mas matindi sa lungkot. Yeah, hindi lang to basta pasad boy, pasad girl lang. Pighati. Nararanasan po natin ito kapag tayo po ay nasasaktan or may nakikita tayong ibang taong nasasaktan. Bilang mga Kristiyano, tayo po ay nasa mundo pa na ito. We live in a fallen world. So minsan, hindi natin maiwasan na maranasan nating mamighati. Ngunit, sa kabila ng ating pamighati, hindi tayo kailanman mag-iisa. Sabi dito, God cares for you. Wow. Ang sarap po, no? Namimighati ka, pero mayroong may care sa'yo. Akala lang natin wala. Pero meron. Somebody cares for you. And that is God. The God of the universe. Can you imagine kung gaano po kabigat to? Ang Diyos na may lalang ng lahat ng bagay sa sangsinukob ay may pakialam sa'yo. Wow! Diba? Ang laking security po sa atin noon, no? May mga tao na matataas ang posisyon sa isang kumpanya, halimbawa, no? Sa tingin nyo, may paki sila sa atin, sa ordinaryong mamamayan. Minsan, dahil nasa rurok na sila ng kanilang career, wala na silang paki sa mga nasa baba. Tama po? Pero ang Diyos, isipin nyo, ganito niya po tayo kamahal. Napakataas ng Diyos. Pero may pakialam siya sa atin. He cares for us. Paano mo nasabi yan? Sabi po sa Psalms 23, verse 3a, He restores my soul. In Filipino, awit 23, pinanunumbalik niya ang aking kaluluwa. Last series po natin, napag-usapan natin yung pogi. Natatandaan niyo pa ba? Ano ibig sabihin ng pogi? Presence of God inside. So nalaman natin na ang tao po ay tripartite being. Merong spirit, soul, and body. Alin po dun sa tatlo ang perfect na? Spirit. So yung soul, kailangan natin siyang i-renew by seeing ourselves in the lens of the Word of God. And yung body natin ay mare-restore siya sa rapture. Natatandaan po? So, ang perfect po sa atin ay yung spirit lang. Yung soul, eto, nakalagay nga po dyan. Ito po yung kailangan nating i-work out. Dahil ito po daw ang madalas madarang sa pagkakataon. Yan. Nadadarang po tayo sa mga sitwasyon natin sa buhay. So, kailangan nating i-refresh, no? Kaya po tayo nandito sa church at pinag-uusapan po natin ang salita ng Diyos para mapaalalahanan po natin ang isa't isa. Sabi dito, ang tunay na makakapag-restore sa soul part natin ay walang iba kundi ang Diyos.
Wala pong iba, siya lang po talaga. No? 1 Peter 5-7. Give all your worries and cares to God, for He cares about what happens to you. Pakisabi nga po sa katabi, God cares for you. Yes. Ayan. Mulang maliit o malaki, kung concern ka sa isang bagay, concern din si Lord doon. Ba? Ano po bang mga concern natin? Labada natin? Tuition fee? Ayan. Jowa? Trabaho? Ayan. Career? Pimples? Kahit nga daw pimples eh. Walang maliit o malaki. Kung concern mo daw yan, concern din si Lord yan. Ganun po niya tayo kamahal. Amen? Alam po niya maging yung bilang ng buhok natin ngayon. Diba? Ganun po siya. He cares for us so much. Especially when we are hurting. Lalo na kung nasasaktan tayo at namimighati. The question, what do you do when your heart is breaking? Your achy, breaky heart. When grief overwhelms you, do you throw a giant pity party? Narinig yun na po ba yun? Pity party. Nagsiself-pity ka. Pag broken-hearted ako, gusto ko nasa gilid lang ako sa kwarto ko eh. Gusto ko nakapatay yung ilaw. Tapos makikinig ako ng mga sad songs. Yes. Feel mo talaga. Tapos wala kang kakainin sa buong araw. Yung mga ganon, mga ganon tipo. Tapos magpo-post ako maya-maya sa social media. Magno-notes ako ng sad face. Ganon ba? Ano pa bang ginagawa natin? Or naglalaro tayo ng if-only game. Alam niyo po yun? Yung puno ng panghihinayang, kung sana ito ginawa ko eh. Pero hindi. Kaya napuno ng regrets ang puso natin. Ano ba ang ginagawa natin kapag tayo ay broken-hearted? What do you do when your heart is breaking? Kung ganun po ang ginagawa natin, there is a better option. May ino-offer ang Biblia na better option. And that is to let Jesus restore your soul. Hayaan natin na si Jesus ang mag-restore sa ating mga soul. Tingnan po natin ngayon ang kwento ni David sa Bible. Siya po ang David na tumalo kay Goliath noon. At marami pa pong nangyari sa buhay niya. David in the Bible was very acquainted with grief. Alam daw po niya ang pakiramdam ng namimighati. He understood how deeply it wounds our soul when we are hurt. Paano po natin nasabihan? Sabi niya sa Psalms 31, verse 9, "Have mercy on me, Lord, for I am in distress. My sight is blurred because of my tears. My body and soul are withering away." Grabe po yun, nanlalabo na yung mata. Kakaiyak. "I am dying from grief. My years are shortened by sadness. Misery has drained my strength. I am wasting away from within." Di ba po, kapag ka ikaw ay namimighati, parang nauubusan ka na rin ng lakas. Wala kang lakas na gawin yung mga dati mong ginagawa dahil sa sobrang kapighatian. Sabi ni David, eto, alam ko yung pakiramdam. Diba? He knows how it damages the soul. So matuto po tayo sa kwento ni David. Why do we grieve? We grieve because of our own foolish actions. We make mistakes and get ourselves into trouble, and we grieve over the consequences. Minsan, sa paglakad natin dito sa buhay, nakakagawa tayo ng mga pagkakamali. May mga actions tayo na hindi tama.
At yung bawat actions po natin na yun ay mayroong consequence. Pag po nangyari na yung consequence na yun, we grieve, namimighati po tayo. Ano pa po ang dahilan ng ating grief? We see people we love hurting. Di ba po? Pag nakikita ninyo yung kapamilya ninyo o mahal nyo sa buhay na nasasaktan, nagigrieve po ba kayo? Yes. Sino ba naman ang gusto na nasasaktan ang mahal mo? Tama? So, kahit na hindi tayo yung direktang nasasaktan, nagigrieve tayo para sa kanila. Next, we grieve because of a loss. Ito po yung isa sa pinaka-matinding dahilan kung bakit nagigrieve ang tao. Kapag tayo po ay nawalan. Nawalan marahil ng mahal sa buhay, nawalan ng mga ari-arian, nawalan ng mga alagang aso, nawalan ng partner, nag-break kayo, nawalan ng cellphone. Maraming bagay ang pwedeng mawala sa buhay natin. Pero siguro po ang pinakamasakit ay mawalan ng mahal sa buhay. Tama po ba? We grieve, of course, kapag hindi na natin sila makakasama. No? So let's learn from a portion of David's life. And how did David handle grief? Si David po ay nakaranas ng grief. Hayaan niyo pong ikwento ko sa inyo kung paano ba naranasan ni David ang grief. Medyo ano po ito, parang teleserye. Samahan niyo po ako. Upo po kayo ng maayos. Ayan. Pagchichikahan natin ang buhay ni David. Titingnan po natin kung paano siya nakaranas ng grief sa buhay. So ito na po. 2 Samuel 11:2. It happened late one afternoon. Isang hapon that David got up from his bed and walked about on the roof of the king's house. Naglakad lang po siya sa bubong ng kanyang palasyo. Yan. At may nakita siya. And he saw a woman bathing on her roof. Now the woman was very beautiful. May nakita siyang babaeng naliligo sa bubong ng bahay niya. Naliligo. At yung babae na yon, hindi lang basta babae, very beautiful. So ano kayang sumunod na pangyayari? Verse 3. David sent and inquired about the woman. Sabi, sino yun? Pangalan ng babae na yun. And someone said, is this not Bathsheba, the daughter of Eliam, the wife of Uriah the Hittite? Take note, the wife of Uriah the Hittite. So, ibig sabihin po, yung babae ay may asawa na. Pero, anong sumunod na pangyayari? Verse 4. Then David sent messengers and took her. And she came to him. And he slept with her. Ouch. And she returned to her house. Hindi napigil si David. Kahit na nalaman na niyang may asawa, yung babae na yon na si Bathsheba, pinapunta pa rin niya sa kanya. At hindi lang dun natapos yon. May nangyari pa sa kanila. At dito na po, magsisimula ang grief ni David. Verse 5. The woman became pregnant. Yan na nga sinasabi ko eh. And she sent and told David, I am pregnant. Buntis ako. Verse 6. So David sent to Joab. Ito po ay isa sa military leaders niya. Sabi niya, send Uriah the Hittite to me. So Joab sent Uriah to David. Pinatawag niya ngayon, may gera pong nangyayari eh. So Uriah came to him
And David asked, how Joab and the army fared and how the war was going. Parang wala lang, no? Pinatawag niya ngayon yung asawa ni Bathsheba. Tapos kinamusta niyo, uy, Uriah, kamusta naman yung gera doon? Kamusta yung mga army natin? Okay lang ba yan si Joab? Kala mo, walang nangyari. Tamang lang, pangangamusta lang. Tapos, verse 8, David said to Uriah, go down to your house and wash your feet. So, Uriah went out from the king's house, and a gift from the king went out after him. Inutusan niya po si Uriah na umuwi. Sabi niya, uy, sige, ito, may regalo ako sa'yo. Uwi ka muna. Uwi na. Punta mo yung asawa mo dun. Pero ano nangyari? Verse 9. But Uriah slept at the entrance of the king's house with all the servants of his masters and did not go down to his house. Hindi umuwi. Ito pong si Uriah ay maprinsipyong tao. Hindi niya kinayang umuwi sa bahay nila kahit inutos na ng hari. Natulog siya sa pintuan nung bahay ni David, kasama nung kanyang mga servant. Bakit kaya? Ba't kaya hindi umuwi ito? Tingnan natin. David said to Uriah, are you not coming from a journey? Why did you not go down to your house? Hindi ka ba napagod sa biyahe mo? Ang layo ng ninakbay mo Ba't di ka man lang umuwi sa inyo at nagpahinga ka? Diba? But Uriah said, tingnan natin, verse 11, Uriah said to David, the ark and Israel and Judah are living in the booths, and my lord Joab and the servant of my lord are camping on the surface of the open field. And shall I go to my house to eat and to drink and to sleep with my wife? By your life and the life of your soul, I surely will not do this thing. Wow. Ganito po kaprinsipyo itong taong to. Kahit inutos na ng hari na, sige lang, magbakasyon ka, umuwi ka sa asawa mo. Dahil naalala ni Uriah na siya ay isang sundalo. Naalala niya, yung kanyang mga kasama, nakakampo sa open field. At yung kanyang Lord na si Joab ay nandoon, naiwan. Hindi niya maatim na magbakasyon at sipingan ng kanyang asawa habang ang kanyang mga kasama ay lumalaban sa gera. Ganito po kaprinsipyo at kabait itong taong to. So anong ginawa? Hindi umubra ang pagpapauwi ni David. Ano na kayang next step nito? Verse 12. David said to Uriah, sige na, remain here. Today and tomorrow, I will send you away. So Uriah remained in Jerusalem on that day and the next. Verse 13, David invited him, and he ate and drank in his presence so that he became drunk. Nilasing po ni David si Uriah. Nalasing naman itong mama na ito. And he went out in the evening to lie on his bed with the servants of his Lord na naman. But he did not go down to his house. Kahit nalasing na, wala na sa tamang wisyo si Uriah, hindi pa rin siya umuwi sa bahay nila. Hindi siya umuwi sa asawa niya. So ano ngayon ang naging plano ni David? Hindi umubra. Sige, ito na lang. And it happened in the morning. David wrote a letter to Joab, yung military leader. And he sent it by the hand of Uriah. Sumulat siya kay Joab. At kung sinong nag-abot? Si Uriah pa, yung asawa ni Bathsheba. Sige, di ka mapauwi Bumalik ka na nga lang doon sa gera. Punta mo na ulit si Joab.
Eto, may letter ako para sa kanya. Bigay mo to So, syempre, bilang mabuting sundalo, si Uriah, kinuha niya yung letter at binigay niya kay Joab, yung military leader. Alam niyo ba kung ano ang nasa loob ng letter na yon? Magugulat po kayo sa letter na bigay ni David kay Joab. Ang sabi niya sa letter, yan. He had written in the letter, "Put Uriah in the front, in the face of the fiercest fighting. Then draw back from behind him so that he may be struck down and die." Grabe, ang ginawa ni David po, hindi niya mapawi sa asawa niya, so ang ginawa niya na lang, pinapatay niya. Ang sabi, i-translate natin sa Pilipino, ilagay mo si Uriah doon sa harapan ng labanan. Doon sa pinakamatindi, yung laban, yung talagang patayan. At pagkatapos nun, iwanan niyo siya. Ayan, sabi po dyan, draw back from behind him. Pag nandun na siya lumalaban, iwan niyo Huwag niyong back upan para mamatay. Grabe po ang ginawa, In short, anong nangyari? David had committed adultery with Bathsheba and had her husband killed. In short, David sinned. He was an adulterer and a murderer. In the Old Covenant, this sin must be punished. But he grieved over the consequences of his actions. Ano pong nangyari? Namatay na po si Uriah. Puntahan natin yung next chapter, 2 Samuel 12:30. Then David said to Nathan, "I have sinned against the Lord." Na-realize po niya, nung nirebuke na siya ng propeta na si Nathan, na siya ay nagkasala. Na-realize niya po yung bigat ng kasalanan niya. 2 Samuel 12:13-14, Nathan replied, "The Lord has taken away your sin. You are not going to die." Napakabuti ng Diyos, Hindi ka mamamatay. But, because by doing this, you have shown utter contempt for the Lord. The Son born to you will die. Yun po ang kapalit ng kasalanan ni David. Mamamatay yung anak nila ni Bathsheba na bunga ng kasalanan. 2 Samuel 12:16. David pleaded with God for the child. Nakiusap siya. He fasted and spent the nights lying in, nakahiga lang, at suot-suot ang sackcloth. Lying in sackcloth on the ground. Suot niya po yung sackcloth at nakahiga lang siya sa sahig. Ano po ba itong sackcloth na to at bakit ito ang sinuot ni David? Ang sackcloth po in Hebrew is sack. Ito daw po ay isang coarsely woven fabric, usually made of goat's hair. Isipin nyo, Ang katineto, coarsely woven. It is a sign of repentance, mourning, and grief. It reminded people of their sinfulness and the need for God's forgiveness. Sinuot po ni David ito. So this shows that David grieved deeply. Sobra po siyang namighati sa consequence ng kanyang kasalanan. Na-realize po niya kung gaano kabigat pala ang nagawa niya at siya ay namighati. Parang pinaparusahan niya yung sarili niya. Tunay nga pong namighati si David ng lubusan. Pero, hindi natatapos
ang kwento dito. Yan. What actions did David take in response to his grief? Yes, may nangyari na at namimighati na si David. Pero paano po ba siya nag-response dito sa kanyang nararanasan na ito? Matuto po tayo sa response ni David. 3 steps we need to follow for God to restore our souls. Number 1, accept what cannot be changed. Yan. 2 Samuel verse 12:18. On the 7th day, the child died. Wala na, namatay na. David's attendants were afraid to tell him that the child was dead. For they thought, while the child was still living, he wouldn't listen to us when we spoke to him. How can we now tell him that the child is dead? He may do something desperate. Sa sobra pong pamimighati ni David, natatakot nang sabihin nung mga servants niya na namatay na yung anak niya. Kasi sobra daw nag-grieve eh. Sobra yung ginagawa, hindi kumakain, hindi naliligo, nakahiga lang talaga, suot-suot yung saklot. So kinakabahan itong mga servant niya na sabihin na patay na yung anak niya. Kasi daw baka mas malala pa yung gawin ni David. Pero anong ginawa ni David? 2 Samuel 12:19. David noticed that his attendants were whispering among themselves, nagbubulungan. And he realized the child was dead. Tinanong niya, "Is the child dead?" Sabi nila, "Yes, he is dead." 2 Samuel 12:20. Ito po ang ginawa ni David. Then David got up from the ground. Tumayo siya sa kanyang pagkakahiga. After he had washed, naligo, put on lotions, ba't nag-lotion pa? At nagpalit ng damit. Tinanggal niya yung sakong suot niya. Nagpalit siya ng mas komportableng damit. Ito pa, went into the house of the Lord and worship. Then he went to his own house, and at his request, they served him food, and he ate. Kumain si David sa loob ng mahabang panahong hindi niya pagkakakain, kumain po siya. Ulitin po natin anong ginawa ni David nung nalaman niya na namatay na ang kanyang anak. Number 1, got up from the ground, bumangon, naligo, nag-lotion, nag-moisturize, nagpalit ng damit, pupunta sa church, house of the Lord, nag-worship, umuwi sa bahay nila, at kumain. Nagtataka ngayon itong mga servant ni David. Sabi sa next verse, his attendants asked him, "Why are you acting this way? While the child was alive, you fasted and wept. But now that the child is dead, you get up and eat." Takang-taka, no? Ba't ganun? Nung buhay pa yung anak mo, hindi ka namin makausap, hindi ka kumakain. Nung nalaman mong namatay na, saka ka bumangon at kumain, parang kakaiba naman yung response mo, David. Di ba dapat lalo kang naglumo? Yan. Ang sagot ni David ay ito. Verse 22, David replied, "I fasted and wept while the child was alive. For I said, perhaps the Lord will be gracious to me and let the child live." 23, "But why should I fast when he is dead? Can I bring him again? I will go to him one day, but he cannot return to me." Na-realize ni David na wala siyang magagawa sa nangyari na. Kaya tinanggap niya at unti-unti nang nag-move on. Tayo din dapat. Perhaps you've been hurt by your parents. Maybe you've been hurt by your partners. Maybe you've been hurt by your
peers, kaibigan mo, o kung sino man ang nakapanakit sa atin. Nangyari na ang nangyari. Past is past. Hindi na po natin kailangan pang i-replay ng paulit-ulit, ulit ang pananakit na nagawa sa atin. We have to realize that no amount of grieving will change the past. Accept what cannot be changed. Sabihin nga po natin ng malakas, accept what cannot be changed. Sabi nga po, di ba, don't cry over spilled milk. Wala na, nangyari na. Ang kailangan na lang natin gawin is to accept and move on. Have you heard of the 5 stages of grief? Yan. In psychology, pinag-aralan po namin noon na meron daw pong 5 stages ang grief. Ito po yung galing kay Kubler-Ross model. Ang initial po nito ay DABDA. Yan, nakikita niyo po yung first letters. DABDA. Yan. Ito din nararamdaman natin pag nasasaktan tayo. Ito yung tunog ng puso natin. DABDA. 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 Yan. So ano daw po yung 5 stages of grief? Una, denial, anger, bargaining, depression, and acceptance. Hindi daw po yan necessarily sunod-sunod. Iba-iba daw po ang response, depende sa tao. Pero, acceptance is the key. Yan. At alam po ito ni David, na acceptance is the key. Thousands of years ago, nangyari po ang kwento ni David. Itong model na to, kailan lang po ito na-develop? So, may wisdom po talaga sa Bible. No? Wala pa tong mga psychologists na to nagsasabi, ito yung key. Alam na ni David na we have to accept things that we cannot change. Mahirap pong mag-move on kapag ikaw ay in denial pa. No? Paano ka mag-move on? Hindi mo nga ina-accept mismo. No? So, 3 steps that we need to follow for God to restore our soul. Number 1, accept what cannot be changed. Pangalawa, minimize the issue and elevate it through prayer. Yan. Huwag na po natin siyang i-exaggerate pa. Instead of exaggerating, dedicate it. Give it to God. Yes, masakit po kapag nandun tayo sa proseso na yon. At hindi po natin maiiwasan na masaktan tayo dito sa buhay na to. Pero meron po tayong buhay na pag-asa. Kung tayo po ay makakaranas ng sakit o pamimighati, may pangako ang Biblia. Ang sabi niya, give it to me, give it to God. How? By praying, no? Pain is inevitable, but misery is optional. Sa paglakad po natin sa buhay na to, sa pagtahak natin, maaaring tayo po ay makaranas talaga ng sakit. Maaaring masaktan tayo. Pwedeng kagagawa natin o kagagawa ng ibang tao. Pero nasa atin po ang susi kung paano tayo mag-re-respond doon sa nararanasan natin na yun. Paano tayo babangon dito sa nararanasan nating sakit. Sabi sa Bible, Psalms 37 verse 5, commit everything you do to the Lord. Trust Him and He will help you. James 5 verse 13, are any of you suffering hardships? You should pray. Pag daw tayo nakakaranas ng problema, ang dapat nating respond ay manalangin. Hayaan natin na si Lord ang kumilos. Lahat ng bigat natin, ibato natin sa Kanya. Lord, sa'yo na to.
Yeah? We should pray knowing that, James 5:16, the earnest prayer of a righteous person has great power and produces wonderful results. Are we righteous? Yes. We are righteous because of Christ. And dahil righteous tayo, kapag nag-pray po tayo, ay merong wonderful results. So, yan. Tingnan po natin ulit yung ginawa ni David. 2 Samuel 12:20. Then David got up from the ground after he had washed, put on lotions, and changed his clothes. He went into the house of the Lord and worshipped. Then he went into his house, and at his request, they served him food, and he ate. Let's give emphasis to went into the house of the Lord and worship. David went to church and worshiped God. At dahil dito, it gave him a new perspective. Nagbago po ang pananaw niya. At nagkaroon po siya ng lakas na makapag-move on. Ganito po ang importansya ng church sa Old Covenant. Kung sa Old Covenant, ito po ay totoo, paano pa kaya sa New Covenant, di ba? Now, living under the New Covenant, through Christ's finished work, we can do the same. Ang pinagkaiba lang, wherever we are, we can worship God. Hindi natin kailangan pong magpunta pa sa isang building or isang istruktura to worship God. Even inside our homes, kaya nating i-worship si God. Well, every time we feel na tayo po ay namimighati na, nakakaramdam tayo ng lubos na kalungkutan, ang sabi po sa Bible, worship me. Kasi every time po we worship, tinatanggal po natin yung focus natin sa sarili natin. Tama po ba? Pag po nag-worship tayo, sino po ang tinitingnan natin doon? Si Jesus, di ba? Si Lord. Every time we worship, parang nakakalimutan natin yung mga problema, yung sakit, di ba? Ang isip daw po natin, hindi yan mababakante. Lagi yan umaandar, no? Lagi yan kumikilos. Lagi yan dapat, lagi yan may laman. Kahit ayaw mong mag-isip, mapapaisip ka eh. Pero na lang kung natutulog ka. Ngayon, kapag ikaw ay nakakaranas ng pamimighati at ang pinakinggan mo pang mga kanta ay puro sad songs, anong mangyayari sa isip mo? Lalo kang mababaon, di ba? Sa kalungkutan at pighati. Pero kung ikaw ay pinili mong mag-worship kay Lord, mapapalitan yung pamimighati ng pasasalamat at pagpupuri sa Panginoon. Effective po ba to kay David? Yes, effective kay David. Kaya tayo po ay dapat mag-focus on the presence of God. God is always with us. The Spirit of God is within us. Nung tinanggap po natin ang ating Panginoong Jesus, nandito na po ang banal na Espiritu na nanahan na sa atin. So we can always cry out to our Abba Father. We can always give thanks to Him wherever we are. Kahit nasaan po tayo, we can worship Him in spirit and in truth. God is always and forever with us. Ang sarap po, no? Na malaman na hindi tayo nag-iisa sa buhay na to. Na, di ba, sabi pa nga, merong one call away, di ba? I'm only one call away. Pero si Lord, He's just a prayer away. Ang sarap isipin na hindi na natin kailangan pumunta pa sa isang bulwagan para lang maramdaman ang presensya ng Diyos. Sa atin pa lang, nananahan na ang Panginoong Hesus sa loob natin. Hindi po ba? Ang sarap isipin, no? Kahit may ginagawa ka,
Pag naging aware ka lang sa presensya ng Diyos, Lord, thank you na kahit na pinagdadaanan ko to, kasama pa rin kita. Lord, sa desisyon na gagawin kong ito, bigyan niyo po ako ng wisdom. Kung paano ko to gagawin ng tama. Kasama ko kayo. Hindi niyo ako pababayaan. Kung natatakot po tayong mag-step forward, lagi nating alalahanin na kasama natin ang Diyos. Kakayanin natin, hindi sa sarili nating lakas, kundi sa lakas na nanggaling sa Kanya. At yung lakas na yon ay nasa atin na. Nasa spirito na po natin. Sabi sa Bible, the Spirit that raises Jesus from the dead lives in us. Ganun po ka-powerful ang spirito na meron tayo ngayon. Ano pang hindi mo kayang gawin? Nasasaktan ka? You can move on. So 3 steps ulit. We need to follow for God to restore our soul. Number 1, accept what cannot be changed. Number 2, minimize the issue and elevate it through prayer. And lastly, matatapos na po ako. Number 3, focus on what's left, not on what's lost. Shift po tayo ng focus. No? Wag na po natin isipin kung ano yung mga nawala. Tingnan po natin kung ano yung nandyan pa. Let's look at David's restoration. Yan, ito na po. Dito po ako na-excite kung paano ba ni-restore ng Panginoon si David. Sa kabila ng kanyang kapighatian, sa kabila ng nagawa niyang kasalanan, nandun pa rin ang biyaya ng Diyos sa buhay ni David. 2 Samuel 12:13. Balikan po natin itong verse na to. Nathan replied, "The Lord has taken away your sin. You are not going to die, but because by doing this, you have shown utter contempt for the Lord. The son born to you will die." Aralin po natin. Kung sa POV ng mga marites, point of view ng isang marites, ano kayang sasabihin nila pag nakita nila yung eksena na yan? O kaya narinig nila yung pag-uusap ni Nathan at ni David. Ano kayang POV nila? Naku, tama lang yan kay David. Kasalanan niya yan eh. Palibasa kasi, pumatol sa may asawa. Kaya dapat lang, mamatay ang anak na yan. Naku, bunga yan ng kasalanan. Naku, mamatay na talaga yan. Tama lang, mamatay yan. Sabi niya. Yun po ang point of view, POV ng marites. Okay. POV ni David, syempre, nakita po natin kanina, siya po ay namighati. Siya po ay nakaranas ng grief. Sobrang kalungkutan, pagsisisi sa kanyang ginawa. Pero, gusto ko pong i-share sa inyo ang POV ng Diyos. Kailangan po nating tingnan itong kwento sa Old Testament na ito in the light of the New Covenant. Bakit ba nangyari ito? Tingnan po nating mabuti yung mga naka-emphasize na words or phrases. The Lord has taken away your sin. The son born to you will die. The Lord has taken away your sin. The son born to you will die. David's son dying to take away sin. Wow. Sounds familiar? Sounds familiar? Sino tong anak ni David na nag-aalis ng kasalanan? Sino? Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Tingnan po natin sa Luke 18 verse 38. Ito po yung bulag. Sabi niya, he called out, "Jesus, Son of David, have mercy on me." Jesus Christ, the Son of David, died
so that He can take away our sin. David's son dying to take away sin is a typology of Jesus. Amen. Ito po pala ang POV ng Diyos nung nangyayari to. Gusto niya ipakita sa atin yung gagawin niya. This story is talking about what will happen on the cross. David's son, Jesus, have to die so that we may live. Purihin po natin ng Diyos. This is grace. This is good news. Ang Diyos po ay mabuti noon, ngayon, at magpakailanman. Ito po ang restoration ni David. 2 Samuel, verse 12, 24 to 25. Then David comforted Bathsheba, his wife. Wife na po niya si Bathsheba dito. Wala na po yung ex-wife niya. And he slept with her. She became pregnant and gave birth to a son. And they named him Solomon. Nagkaanak po ulit si David at si Bathsheba. Pero alam niyo po ba, ang isa pang pangalan ni Solomon, ang pangalan pong isa pa ni Solomon ay, makikita natin sa next verse. The Lord loved the child and sent word through Nathan the prophet that his name should be Jedediah, which means beloved of the Lord, because the Lord loved him. Wow! Kaya napakaganda po ng pangalan ng ating church. Beloved Grace Church. Laging pong pinapaalala na tayo ay mahal ng Diyos. Beloved of the Lord. Jedediah. Yun palang isa pang pangalan ni Solomon. Di ba? Ito po ang restoration na ginawa ng Diyos kay David. Nag-grieve siya noon, pero binigyan siya ng panibagong anak. At yung anak niya po ito ay naging matalinong tao sa mundo. Wisest person ever lived. Some of you are grieving right now, but God isn't finished with you. Sabihin mo sa katabi mo, hindi pa tapos si Lord sa iyo. Hindi pa ito ang katapusan. Kagaya ni David, may pag-asa po tayo. It hurts, but it doesn't have to destroy you if you just let Christ heal your emotions. Last verse. Ephesians 1, 5 to 6. Having predestined us to adoption as sons by Jesus Christ to Himself, according to the good pleasure of His will, to the praise of the glory of His grace, by which He made us accepted in the Beloved. Oh, we are accepted in the Beloved. Always be reminded that we are God's beloved. Lagi po natin paalala yan sa sarili natin. We are God's beloved. Walang anumang sitwasyon o emosyon ang makapagpababago nito. Period. We are God's beloved. Period. With a T po yan. Sabi ng mga Gen Z. Sabi ng period, final na. Yun na talaga. We are God's beloved. Pakisabi mo nga sa katabi mo, you are God's beloved. Ang sarap pong laman, no? Walang anuman ang makapagpababago nito. We are always and forever God's beloved. So, walapakan po natin ang Panginoon.
So how can we respond to our emotional damages in light of Christ's victory? Nalaman po natin, we have to allow God to do the 3RG. Number 1, remove the guilt because we are already forgiven in Christ. Number 2, release your grief. Ibigay na natin lahat kay Lord at tayo po ay sabay-sabay mag-move on. And number 3, to be continued. Yan, palakpakan po natin ng Panginoon. Ang atin pong beloved thought for today, God has forgiven you. Move on. Amen? Para po sa mga gustong mag-move on. Ngayon, at gusto pong maranasan ang pagpapatawad ng ating Panginoon, kung hindi nyo pa po tinatanggap ang kapatawaran ng ating Panginoong Hesus sa inyo pong mga puso't isipan, sa inyo pong puso't buhay, inaanyayahan ko po kayo sa panalangin na ito. Ang gusto po ng Diyos ay magkaroon po tayo ng buhay na kasiya-siya. Buhay na kasama siya. Gusto po ng Diyos na alagaan tayo. For He cares for us. God loves us so much that He gave His only begotten Son to die on the cross to take away our sin. Kung nangungusap po ang Panginoon sa puso nyo ngayon, do not harden your heart and accept Him today. Pray with me. Heavenly Father, thank you so much for I heard the good news. Thank you for loving me so much. Salamat. Binigay ninyo ang inyong bugtong na anak para sa kapatawaran ng aking mga kasalanan. Tinatanggap ko po ngayon ang katotohanan na ito, na ako'y makasalanan. Pero pinangindapat nyo sa pamamagitan ng aking Panginoong Hesus. Tinatanggap ko po siya bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Panginoong Hesus, patuloy po kayong kumilos sa buhay. Baguhin niyo po ako. Araw-araw. Simula sa araw na to. Ako ay sa'yo. At ikaw ay akin. Tinatanggap ko po ang dakilang pag-ibig niyo sa akin. Sa pangalan ni Jesus. Amen. So let us all pray. Let's end this service with a prayer. Let's all stand up and praise the Lord. Thank you, Jesus, for forgiving us. Thank you for the message, Father. Sige, namnamin po natin ang presensya ng ating Panginoon. Purihin po natin siya. Hallelujah. Hallelujah. Thank you so much. Thank you so much, Father God, for saving us. Thank you for the message of the cross. Thank you for loving us so much. Salamat po dahil kami ay pinatawad niyo na. Kami ay minahal niyong lubos. Salamat dahil meron kaming security na kahit na kami ay namimighati, kahit kami ay nakakaranas ng kalungkutan, lagi pa rin namin kayong kasama. Hindi niyo kami iiwan at hindi niyo kami pababayaan. Tulungan niyo po kaming maalala araw-araw na ang Espiritu niyo ay nasa amin na. Nakakayanin naming harapin ang bawat pagsubok ng buhay dahil kayo ay makapangyarihan sa buhay namin. Kayo na po ang nagbigay sa amin ng kalakasan para magtagumpay sa buhay na to. At ang bawat laban ng buhay namin ay hindi namin laban. Ito po ay laban ninyo.
Kaya naman kami ay mananagumpay na. Salamat po sa katotohanan na ito na narinig namin ngayong araw na to. Kayo na po ang bahala sa bawat isa na narito ngayon. Sa mga mag-aaral na papasok bukas, kayo na po ang kumilos sa kanila pong buhay, magbigay ng lakas, ng talino, para po mapagtagumpayan nila ang kanila pong pag-aaral. Nang sa ganon, magbigay po sila ng kaluwalhatian sa inyo pong pangalan. Makita ng mundo na meron silang mga Diyos sa buhay nila. For excellence is your will. Sa lahat po ng manggagawa na nandirito ngayon, patuloy na ingatan ninyo po ang bawat isa sa kanila. Sa araw-araw na kanilang pagpapagal sa trabaho, kayo na po ang nagbigay ng kalakasan sa bawat isa sa kanila. Iningatan nyo na rin po sila sa kanila pong pagbabiyahe, araw-araw. Marami pong maaaring mangyari sa kalsada, pero salamat dahil protektado po kami ng inyo pong mga anghel sa langit. Hindi nyo po kami pababayaan. Sa lahat po ng may negosyo, Father God, we believe na patuloy na kayo ang magbibigay ng mga kliyente sa kanila at patuloy na lalago pa ang kanila pong mga kabuhayan. Dahil alam po namin nakasama namin kayo. If you are for us, who can be against us? So we continue to declare that palalawakin niyo pa po ang amin pong teritoryo. Mas marami pa pong tao ang maaabot ng Beloved Grace Church. Marami pa pong kaluluwa ang makakakilala sa dakilang pangalan ninyo. Marami pa pong makakaranas ng dakilang pag-ibig ninyo sa kanila po mga buhay. At naniniwala po kami na bawat isa ay espesyal sa inyo pong mga mata. Naniniwala po kami na kaya niyo po kaming gamitin para sa inyo pong kaluwalhatian. Salamat po dahil kayo ang Diyos na mabiyaya sa aming pong mga buhay. Bagamat kami minsan ay namimighati, kami minsan ay may mga pagkukulang, salamat for your grace is sufficient for us. Your power is made perfect in our weaknesses. So we boast of your strength. Wala kaming ibang pagmamalaki, kundi ang biyaya nyo lamang po sa aming mga buhay. Nakakatindig kami at nakakatayo dahil lamang po sa biyaya ninyo sa aming lahat na nandirito ngayon. Patuloy nyo pong pagpalain ang amin pong mga kabuhayan at ang mga kapatid ko po na nandirito ngayon. Empower nyo po ang bawat isa na harapin ang linggong darating na ito ng may lakas at may ngiti sa kanilang mga labi. Dahil alam nila na mahal nyo sila. We are always and forever God's beloved. Thank you so much for this wonderful truth. To you all the glory and honor and praise. In Jesus' name, Amen. Thank you for listening. This is PGC Beloved Podcast. Where God's grace revealed.